Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Ginoong Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Balido. Magandang gabi po. Magandang gabi sa ating mga nanonood. Opo. Paki-update lang po kami, totoo po bang zero casualty itong naitala natin sa pagugupit ng Bagyong Goryo? Opo, totoo po yan. Tayo po inatso at mapalad dahil wala po tayong naitalang casualty sa ngayong itong paghagupit Storm Goryo. Ginoong Balido, marami pa po ba mga naapektong pamilya at kung ano naman po, nasaan po sila at ano po yung mga tulong na kinakailangang ipagkalob sa kanila? Meron po tayong naitalang mga evacuees. Meron po tayong naitalang 337 na families dito po sa Region 5, binuhubot ng sampung barangay. Minimal naman po ito, may mga tulong ayuda na po ng ating mga napamahalaan. Ginoong Balido, makakakuha po ba kayo ng medyo malinaw-linaw na pwesto kasi medyo malabo po yung ating reception? Pero meron po ba kayong figures kung magkano ang halaga ng mga pinsala at ari-arian, lalo na sa mga pananim na dulot itong Bagyong Goryo? Kasalukuyan pa po yung pagkakandak natin ng pag-assess sa mga damage po o pinsala na naidulot po nitong si Bagyong Goryo. Sa madaling panahon po, makukuha na po natin yung estimate damage, amount of damage po na binigay po ni Tropical Storm Goryo. So, binabalita po natin dito, zero casualty, pero saan nyo attribute yung zero casualty na ito? Ito po maagang paghahanda, di po ba? Opo, una-una po sa ating pag-asa na nagbigay ng maagang forecast. Pangalawa po sa ating mga lokal na pamahalaan na siya po nga namahala sa kanilang mga constituents sa pagtugon sa mga panawagan na huwag manatili sa mga mababang lugar at saka doon sa mga bahay na magsisilikas. Pero ganun pa man po, yun nga po, si Bagyong Goryo mahina rin, hindi po masyadong malakas yung kanyang dalang ulan. Nandun na po lahat, nagtulong-tulong po tayong lahat. Medyo paalis pa lang po yung Bagyong Goryo. Bukas para po inaasahang tuloy ang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility. May mga lugar pa po ba tayong minomonitor ngayon sa mga oras na ito? Meron pa po. Nandyan po siya ngayon sa western seaboard natin sa Luzon na hindi pa po natin mai-discuss na meron pa pong may talang mga pag-uulan dyan. At sa mga pantalan, meron pa pong mga natitirang stranded na mga sasakyan, although bumaba na po dahil nagsimula na rin po, nag-resume na po yung mga operations ng ilang pantalan dyan sa Eastern Visayas at saka sa ilang ports po dito sa may Kabikulan. Yun pa rin po sana ang susunod kong tanong kung meron pa rin po bang outstanding warning para sa ating o gale warning para dun sa ating mga seafarers. At kung meron man po, saan sa mga lugar pa ito? Opo, lalong-lalo na po dito sa hindi lamang po mga seafarers kundi po mga mangisda dito po sa ating Eastern Seaboard. Doon naman po sa mga pantalan na meron pa po tayong mga na-stranded, gaya po lang nasabi ko kanina, bumaba na po yan dahil nagsimula na pong mag-resume uli yung mga pantalan dyan sa Samar, Leyte at saka dito po sa Matnog, Sorsogon at saka sa iba pang parte po ng Kabikulan. Okay po, sir. Kung nasa inyo po ang pagkakataon, kung meron pa po kayong idadagdag bukod dun sa mga impormasyong na ibigay nyo na. Opo, nananawagan dito sa, lalong-lalo na po dito sa Eastern Seaboard na huwag muna pong lumayan. Tulad nga po na nasabi ko kanina, may mga nandyan Tropical Storm Goryo, hindi pa po tayo nakakasiguro na wala na pong danger na ipopost ito at we are hoping na dapat na sana po lalabas na siya sa ating Philippine Area of Responsibility bukas nang sa ganon ma-maintain na po natin itong aim natin lagi na zero casualty. Okay, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po at magandang hapon. Mga kaibigan, si Mr. Reynaldo Balido, ang spokesman po ng NDRRMC.